The Philippine National Police is throwing its full support for a proposal to make the illegal possession of firearms non-bailable. This as Police Brigadier General Christopher Abrajano takes charge of the NCR Police Office. Details from mobile journalist Jazz Paredes. Go ahead, Jazz. Yes, Diego, ito nga suporta ng Philippine National Police dito sa paggagawing non-bailable. Ito nga pagkakaroon ng possession ng firearms na illegal at ang mga loose firearms kaugnay na ngayon ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan at pati na rin sa nalabas na data ng DILG na kung saan na 98% nga ng mga crimes ay mula sa loose firearms. At kaugnay nga dyan, Diego, ay ito nga tumayo na bilang bagong officer in charge ng NCRPO, itong si Brigadier General Christopher Abrajano, na kung saan siya naman ay nanawagan sa police officers ng Metro Manila na palakasin at palawakin pa ang police visibility upang ma-improve pa nga at mapabuti pa yung quick response sa kanyang pagtayo bilang officer in charge ng NCRPO. Siya ang pumalit kay Major General Anthony A. Abarin na siyang NCRPO Director post simula 2024. At sa ngayon, Diego, magpapatuloy ang serbisyo ng NCRPO at sa pagtayo bilang panibagong director ni Abrajano siya ay nagpahayag ng kanyang suporta nga dito sa pagiging non-bailable nga nitong possession of illegal firearms. Sa ngayon, Diego, hindi pa natin nakukuha ang buong pahayag ni PNP PIO spokesperson Colonel Allen Rico kaugnay pa nung kanilang hakbangin para pagpatuloy pa itong proseso para doon sa kanilang proposal na gawing non-bailable. Ngunit kung babalikan natin yung dating pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla, ay malinaw ang kanilang panawagan sa Kongreso na amyendahan nga itong batas at paugnay nitong mga loose firearms. Diego. Alright, Jazz, pag-usapan naman natin yung coordination ng LGU sa PNP para sa mga typhoon or mga habagat or flood or any other weather disturbances na pwedeng maranasan. Yes, Diego, sa linggong nga ito ay inaasahan natin na magkakaroon ng pagbabago sa lagay ng panahon dahil nga inaasahan natin na isang bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility na maaaring mapalakas nga itong habagat. At kaugnay nga dyan, Diego, ay itong Philippine National Police ay nagkasa na rin ng kanilang paghahanda sa nababadya nga masamang lagay ng panahon ngayong linggo at bukod dyan ay meron nga silang predictive preparations na kung saan yung mga dadaanan ng bagyo ay dito daw sila nagpo-focus ng kanilang paghahanda at deployment ng kanilang personnel. Bukod dyan ay kasama na rin dito yung kanilang preemptive evacuations kung kinakailangan at paghahanda ng mga search and rescue equipment. Sila din ay makikipag-ugnayan na sa local government units para ihanda itong mga evacuation centers na kakailanganin oras na magsagawa ng preemptive evacuation. At dagdag pa dyan ay handa raw ang Philippine National Police oras na kailangan nilang rumisponde at sa kung ano mga kinakailangan ng mga mamamayan sa oras ng kalamidad. Diego. Alright, Jazz, with the recent spate of shooting sa mga school, kamusta na yung mga drills for school shooting prevention? Ano mga guideline dito? Yes, Diego. Kaugnay niyan, kung malaman natin kanina, yung active shooting drill na dapat ay sasagawa sa buong bansa, sa mga paaralan buong bansa, ay nakansela yan na dapat isasagawa bukas. At sa ngayon, ay it will be possibly scheduled for next week dahil yun nga, ongoing pa yung mga class suspensions kaugnay nga ng masamang panahon across schools in the country. Pero Diego, sa ngayon, ang alam natin dito sa active shooting drills ay isa dyan sa nakipag-coordinate ay ang Philippine National Police na kung saan sila nga ay sumusuporta dito sa active shooting drills. Ang kanilang role dito sa isasagawang drills ng Department of Education ay yung physical security, entry at yung exit ng mga tao para ma-determine din yung kahinaan ng mga paaralan. At sila din ay magsasagawa raw ng security survey inspection sa mga institutions at structures. At pagkatapos dyan, open naman daw ang Philippine National Police sa consultation dahil nga lumalabas din, Diego, na meron daw mga grupo na hindi pabor dito sa igagawa ng mga active shooting drills ng DepEd or ng Department of Education, Diego. Alright, thank you for the update, mobile journalist Jazz Paredes.